Live po tayo in 3, 2, 1. Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po ang inyong kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay. Ano po, sana tayo ay nakahanda sa mga ibibigay na aral ng rabay. Kaya ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Kaya kung kayo po'y handa na mga kapatid ko, talastasin po natin ang aral ng rabay. Bagamat tayo po ay medyo may mga bagabag sa buhay, ano po? Huwag sana nating makalimutan na tignan ang kagandahang loob ng ating Ama. Dahil ang pamagat po ng ibinigay na aral ng rabay ay the goodness of Yah. Parang yung kinanta namin. Sa katotohanan po, ako'y tuwang-tuwa doon sa kanta po na yaon. Dahil talagang sa lahat ng kanya mga nararanasan sa buhay, ano po, magmula sa paggising po niya sa umaga hanggang sa pagtulog po niya ng gabi. Sabi niya, I will sing the goodness of Yah. Tama po yun. Dahil kung titignan po natin, bagamat tayo po ay may bagabag sa buhay, bagamat tayo po ay may mga hinaing, bagamat tayo po kung minsan ay medyo nag-aalinlangan sa ating mga pananampalataya, ang lagi po sana natin isipin, the goodness of Yah, ang kabutihang loob ng ating Ama. Dahil hindi po matatawaran ang nagawa na ng Amang kabutihan sa ating buhay, bagamat kung minsan, ano po, parang nakakalimutan natin. Para bang malayo ang tingin ng Ama sa atin, lalo na kung tayo po'y nasa gitna ng ating mga bagabag, kung tayo po'y nasa gitna ng ating mga sakit. Pero alam niyo po ba ang sabi dito sa Isaias? Isaias chapter 63, verse 7. We pray na ganito yung maramdaman natin, ano po? Na anuman yung nararanasan natin, tayo pa po ay buhay pa. At sana ganito rin yung magawa natin sa ating buhay araw-araw. Sabi niya rito, Isaiah 63 verse 7. Aking babanggitin ang mga kagandahang loob ni Amang Yahweh. Ano pong sabi ni Isaias? At babanggitin ko, sabi niya, sasabihin ko, anong tawag dito? Sisigawan ko, ipagkakalat ko, ipamamalita ko ang kagandahang loob ni Amang Yahweh. Tama po yun. Kapag kayo po ay tinatanong ng inyong mga kapitbahay o saan man kayo pumunta, kumusta ka kapatid? Kumusta ka? Sister Teresa, kumusta? Huwag po kayong manghinawa na sabihin, ay, ako'y mabuti kapatid, salamat kay Amang Yahweh. Dahil alam po natin na dapat nating ipamalita ang kagandahang loob ni Amang Yahweh. At ang mga kapurihan ni Amang Yahweh ayon sa lahat na ipinagkaloob ni Amang Yahweh na ginawa niya sa amin. Yun ang ating ipagkalat. Yun ang ating ipagsabi. Tandaan po ninyo, ano po? Tayo pa po ay buhay pa. So ano man po yung mga nangyayari sa ating mga kagitnaan, banggitin po natin, salitain po natin ang kabutihan at kagandahang loob ni Amang Yahweh. Bagamat tayo po ay nasa gitna ng ating mga karamdaman, bagamat tayo po ay nasa pangangailangang pinansyal, sabi ko nga sa inyo, nangangailangan din ako nung panahon na nakapulot ako ng mahigit kalahating milyon sa ating pera pero hindi ko pinag-isipan na kunin dahil alam ko, ipinakita sa akin ni Amang Yahweh na kung gugustuhin niya, ano po, in His time, gagawin niya yung mga hili-hiling natin. Kaya wag nating kalimutan mga kapatid, ano po, maalala niyo yung sabi ni Job, nung siya po ay nagkaroon ng mga bagabag sa buhay. Nung sinabi ng kanyang asawa na talikuran mo na si Amang Yahweh para mamatay ka na. Ano pong sabi ni Job sa kanyang asawa? Bagamat alam natin na si Job ay isa sa pinakamayaman bago po siya nagkasakit at nagkaroon ng mga bagabag. Pero nung nagkaroon po siya ng bayabag, nagkaroon po siya ng bagabag, ang sabi po ng kanyang asawa, talikdan mo na si Amang Yahweh. Talikuran mo na siya. Bakit? Iniwanan ka na ni Amang Yahweh. Tignan mo, Job. Wala ka ng kayamanan. Wala na rin yung mga anak mo. At tignan mo ang sarili mo. Nagnanaknak ka pa ng pigsa.
Job, maawa ka sa sarili mo, talikuran mo na si Amang Yahweh para mamatay ka na. Pero ano pong sinabi ni Job sa kanyang asawa? Job chapter 2 verse 10. Ito po ang sabi ni Job sa kanyang asawa. Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Asawa ko, hindi mo ba maalala ang kagandahang loob ni Amang Yahweh? Hindi mo ba maalala, asawa ko, nung tayo ay bagong mag-asawa at walang-wala tayo? Sino ang nagbigay sa atin ng ating mga anak? Nung tayo nagkaroon ng anak, sino ang nagbigay sa atin ng ating mga pangangailangan? Sino ang nagpayaman sa atin, asawa ko? Nakakalimutan mo ba ang mga ginawa ni Amang Yahweh? Kaya sabi naman ni Job sa kanyang asawa, ikaw na ba ay nakakalimot at ikaw ay isang hangal? Ano? Sabi ni Job. Tatanggapin ba tayo ng mabuti sa kamay ng Ama at hindi tayo tatanggap ng masama? Ang mabuti lang bang nangyayari sa ating buhay ang tatanggapin natin? At kalilimutan natin ang kagandahang loob ni Amang Yahweh kapag tayo po ay binigyan niya ng pagkasama. Doon po natin may tatanong ang ating sarili. Narinig po natin ang patutuo ni kapatid na Teresa na siya po ay, kumbaga ay na-spoil, na isang tawag lang niya dati talagang dumadagundong ang dating ni Amang Yahweh. Pero nagkataon na dinilay ni Amang Yahweh ang kanyang kahilingan. Ang tanong, maaalala kaya ni Sister Teresa ang kabutihang loob at kagandahang loob ni Amang Yahweh? Ganon din po sa atin mga kapatid. Pag tayo po ay dinaramdam, at dumaragundong yung mga bagabag sa buhay, yung mga suliranin natin, financially, spiritually, and physically, maaalala kaya natin yung kagandahang loob ni Amang Yahweh? Malilimutan ba natin ang kantang Count Your Blessings sa gitna ng ating mga kabagabagan sa buhay? Sabi niya sa kanta, Count Your Blessing, name them one by one. Dahil mas marami, ano po, ang pagpapalang ibinibigay ni Amang Yahweh sa atin. Ang pamagat po ng ating aral mga kapatid is The Goodness of Yah. Ang kabutihang loob ni Amang Yahweh. Ano po? Bigyan din po natin sa ating buhay yung mga positibong nangyayari sa ating buhay. Huwag nating bigyan ng tingin yung mga negatibo. Ano po? Hindi tayo katulad ng hindi tayo katulad ng iba na ang binibilang yung mga dumarating na magabag sa buhay. Na kapag tayo ay nakagawa ng 10 at tayo ay nakagawa ng masama ng isa, ang maaalala ng mga tao yung nagawa nating kasamaan maski ito'y iisa. Ganon ba tayo sa paningin ng ating Ama? Sa dami ng mga pagpapalang ginawa ng Ama sa atin, tapos may binigay siyang pagsubok at bagabag sa buhay. At sa ating kahihiling, nagtagal ng kaunti ang Ama. Bakit? Katulad nga ng sabi ni kapatid na Teresa, what if sinubok ako ng Ama at titignan niya kung hanggang saan aking pananampalataya? Tama po yun. The goodness of Yah ang ating tingnan mga kapatid ko. Hanapin natin at ipamalita natin. Ganito ang sabi niya dito sa Exodus chapter 18. Ano po? Sa Exodus chapter 18, ganito ang kwento. Now, maalala nyo si Moses? Yes, kilala natin si Moses. Yung biyanan ni Moses, kilala ba ninyo? Ito'y kwento ni Moses at ng kanyang biyanang si Jethro. Ano po? Now, nang dinalaw ni Jethro ang kanyang manugang na si Moses, kasama ng kanyang asawa, mga anak, alam po ba ninyo kung anong unang ibinalita ni Moses sa kanyang biyanang si Jethro? Exodus chapter 18, verse 8. Ito ang sabi ni Moses. At isinaysay ni Moses kanino? Sa kanyang biyanan. Now, anong sabi kanina sa Isaias? Ipapamalita ko ang kagandahang loob ni Amang Yahweh. Alam po ninyo, pag ako'y tinatanong kung kumusta ang buhay ko dito sa Amerika, ipinagyayabang ko po ang kagandahang loob ni Amang Yahweh sa amin. Ipinagyayabang ko po yan. Dahil alam ko, hindi ko naabot ang ganitong buhay at pagpapala sa aming mga anak kung hindi kay Amang Yahweh. Ipapamalita ko. Sabihin man nila ako'y nagyayabang, hindi ako nagyayabang.
ipinagyayabang ko lang ang kabutihang loob ng aking amang Yahweh. Kaya sabi ni Moses kay Jethro, isinaysay ni Moses sa kanyang biyanan ang lahat ng ginawa ni amang Yahweh kay Faraon at sa mga Ehipsyo dahil sa Israel. Ang buong hirap na kanilang naranasan sa daan at kung paanong iniligtas ni amang Yahweh sila. Anong sabi ni Moses kay Jethro? Ikinikwento ni Moses ang kagandahang loob ni amang Yahweh sa kanila. Nagdanas kami ng hirap, biyanan sabi niya, pero hindi kami pinabayaan ni amang Yahweh. Yun ang kwento ni Moses sa kanyang biyanang si Jethro. Natandaan niyo, si Jethro ay saserdote ng Madian. Hindi nananampalataya si Jethro kay amang Yahweh. Pero nang marinig ni Jethro ang balita ng kanyang manugang na si Moses, anong sabi dito sa verse 9? Ikinagalak ni Jethro ang buong kabutihang ginawa ni amang Yahweh sa Israel na iniligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo. Natuwa si Jethro sa ginawa ni amang Yahweh kanino? Sa kanyang manugang at sa mga lahi ng kanyang manugang na si Moses. At verse 10, at sinabi ni Jethro, purihin si amang Yahweh na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at sa kamay ni Faraon na siyang nagligtas sa bayan sa kamay ng mga Ehipsyo. Anong sabi ni Jethro? Purihin si amang Yahweh. Now, hindi nananampalataya si Jethro kay amang Yahweh, pero anong sabi ni Jethro? Purihin si amang Yahweh. Pupurihin ng ibang tao at ng mga hindi nananampalataya ang ating Ama at Elohim sa ating mga bibig na sinasalitang kagandahang loob ni amang Yahweh. The goodness of Yah. Ano po? Speak. Salitain natin ang kagandahang loob ni amang Yahweh. The goodness of Father Yah. Ipagyabang natin kung anong ginawa ni amang Yahweh sa buhay natin. Narinig yung patuto ni kapatid na Brando, hindi niya, ikinakahiya na siya'y magsabing hindi niya ipinagdiriwang ang Pasko dahil ito'y wala sa Biblia sa salita ng Ama. Ipinangangalandakan niya ang kabutihang palad ni amang Yahweh pagpapala na hindi niya kailangan ng kanilang mga ganong mga pagdiriwang para maalala niya ang pagpapala ni amang Yahweh. Yung pagliligtas po niya palagi sa kanyang pagmamaneho ay napakalaking bagay na para ipagyabang niya kung sino si amang Yahweh. Ganon din po sa atin mga kapatid ko. Now, sino sa inyo ang walang may pagyayabang kay amang Yahweh na ginawa ni amang Yahweh sa kanyang buhay? Abay, I believe lahat po tayo may masasalita sa kagandahang loob ni amang Yahweh. The goodness of Father Yah. Mayroon po tayong masasalita. Every day in our life, mayroon po tayong masasabi na kahit papaano sa loob ng isang araw, hindi pwedeng hindi nyo masabing hallelujah, praise Father Yah, and salamat amang Yahweh sa buong maghapon. Hindi pwedeng hindi nyo masabi. Bakit? Dahil napakarami ng mga ginagawang kabutihang loob ng ating Ama. Abay, kung hindi po natin masasabi ang hallelujah at purihin ka amang Yahweh, salamat amang Yahweh sa loob ng maghapon, abay mga kapatid ko, medyo tuyot na ang inyong pananampalataya. Bakit hindi nyo man lang maalala si amang Yahweh? Hindi nyo man lang masapapasalamatan si amang Yahweh, kapatid ko? May mali sa inyong pananampalataya. Kung sa loob ng maghapon, sabi ko, hindi nyo mabanggit ang kagandahang loob ni amang Yahweh, kapatid ko. Hingin mo kay amang Yahweh. Anong hingin natin? Ibalik niya ang iyong joy of salvation. Parang yun yung kahilingan niya, Haring David. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Nehemia chapter 9, parang ang mga Israelita nung panahon na sila po'y dinala sa bansang Babylonia. Anong ginawa sa kanila sa Babylonia? Sila po'y naging bihag for ilang taon? 70 years. Pero nang sila po'y nakabalik, abay inalala nila ang lahat ng kanilang pagpapala. Kaya sabi niya dito sa Nehemia chapter 9. Nehemia chapter 9 verse 18. Ano po? Nehemia chapter 9 ba?
Nehemiah chapter 9. Verse 9. At iyong nakita ang kadalamhatian ng aming mga magulang sa Ehipto, at iyong dininig ang kanilang daing kailan sa tabi ng dagat na pula. Ipinaalala niya, ipinaalala ni Nehemiah sa kanyang mga kababayan nang sila po'y nakabalik kailan? Sa pagkaalipin sa Babylonia. Ang sabi niya, inaalala mo kami, narinig mo ang pagdalamhati ng aming mga magulang nung sila po'y nasa gitna ng dagat na pula. Now, maalala niyo yung dagat na pula. Kung kailan sila po'y hinahabol ng mga Ehipsyo, sila po ay nasa harapan ng dagat na pula. At ang kanilang mga nasa likuran ay ang mga rumaragasang karwahe ng mga Ehipsyo. Humibik ang mga Israelita ng panahon na yaon. Nagpakita ba ng kagandahang loob si Amang Yahweh sa kanila? Yes! Anong ginawa ni Amang Yahweh? Hinati ni Amang Yahweh ang dagat na pula para makadaan ng bayang Israel. Hinati po. Doon ipinakita ni Amang Yahweh na ang kanyang mga anak ay hindi niya pababayaan sa oras ng kanilang mga kabagabagan. Pero, ang nangyari, bagamat ganito ang ginawa ng bayang Israel, ginawa ni Amang Yahweh sa bayang Israel. Anong ginawa niya? Anong ginawa ng bayang Israel? Right after na sila po ay nailigtas sa bansang Ehipto, verse 18, ibaba natin. Oo, nang sila magsigawa sa kanila ng isang guyang binubo, at magsabi, ito ay iyong Elohim na nag-ahon sa iyo mula sa Ehipto. At sila nagsigawa ng malaking pamumungkahi. Anong ginawa nila? Right after. Napasalamatan nila sa Amang Yahweh sa kanyang kagandahang loob. Anong nangyari after that? Nang si Moses ay nagtagal sa bundok ng Sinai dahil siya ay kinausap ni Amang Yahweh at kasalukuyang ibinibigay sa kanya yung sinasabi nating 10 utos. Anong ginawa ng bayang Israel? Sila po'y nagmungkahi sa galit. Gumawa sila ng binubong gintong guya. At sinabi nila, ito ang iyong Elohim na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Now, dito natin makikita mga kapatid ko, napakadaling lumimot ng bayang Israel sa kagandahang loob ni Amang Yahweh. Now, ganun din po ba rin tayo mga kapatid sa ating mga pananampalataya? Na kapag naranasan na natin at medyo nagtagal na yung kagandahang loob ni Amang Yahweh sa atin, malilimutan ba natin na ang lahat ng ating mga pagpapala ay si Amang Yahweh ang gumawa? Malilimutan din ba natin at mumungkahiin natin sa galit ang ating Ama, katulad ng ginawa ng bayang Israel? Pero talasasin po ninyo, bagamat ganito ang ginawa ng bayang Israel, na pinalitan si Amang Yahweh ng guyang ginto. Ito po sabi niya sa verse 19. Gayunman, ikaw sa iyong masaganang mga kaawaan, ay hindi mo pinabayaan sila sa ilang. Ang tila haliging ulap ay hindi humuwilay sa kanila sa araw, upang patnubayan sila sa daan. Ni ang tila haliging apoy man sa gabi, upang pagpakitaan sila ng liwanag at ng daan na kanilang lalakaran. Anong sabi niya? Bagamat ganito ang ginawa ng bayang Israel, Amang Yahweh, sabi niya, hindi ka pa rin tumigil sa pagpapakita ng kagandahang loob. Ginabayan mo pa rin siya, ang bayong bayan, sa kanyang paglalakbay. Nagpadala ka ng haliging apoy para sila ay magkaroon ng ilaw sa gabi, at haliging ulap sa tanghali upang sila magkaroon ng lilim. Maliban doon, 20, iyo rin namang ibinigay ang iyong mabuting espiritu upang turuan sila. At pagkatapos noon, sabi ni Nehemiah, ipinadala mo ang iyong banal na espiritu at nagsalita ka sa pamamagitan ng iyong mga propeta at lingkod na sila'y turuan sa iyong mga salita. At hindi mo inaalis ang iyong mana sa kanilang bibig at bigyan mo sila ng tubig sa kanilang pagkauhaw. Ikaw nagpakain para sila'y mabusog sa pagkain at sila'y
mahustuhan sa kanilang mga pagkauhaw. Ikaw ang nag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Now, hindi ba ganun din tayo mga kapatid ko? Bagamat kung minsan nakakalimutan natin ang pagpapala ni Amang Yahweh sa atin. Bagamat kung minsan nakakalimutan natin the goodness of Yah. Pero hindi nakakalimot si Amang Yahweh. Hindi po siya nagpapabaya. Talasasin natin, siya po ay isang maawain at mapagpalang Elohim. Kaya sabi dito sa aklat ng Mga Awit, chapter 65, verse 4. 65 verse 4, sabi niya, mapalad ang tao na iyong pinipili. Napakapalad po ng bayang Israel. Dahil ang tawag niya sa bayang Israel, ikaw ang aking mana. Ginawa niyang mana, ang aking mana, the only inheritance, sabi ni Amang Yahweh. Now, imagine niyo ang Elohim na gumawa ng langit at lupa. Sasabihin niya na ang kanyang tanging mana ay ang bayang Israel. Kaya hindi po niya pababayaan ang kanyang bayang Israel. Bakit? Ito yung kanyang tanging mana. Wala siyang ibang mana dito sa lupa. Maliban ang bayang Israel. Kaya sinabi niya, hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya sabi niya, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Now, fast forward natin. Sa dinami-dami ng bilang ng tao dito sa sanlibutan, hindi ba tayo'y mapalad din? Kapag tataas ko ang kamay ko. Now, dito sa Louisiana, kukunti lang kami siguro na nananampalataya kay Amang Yahweh. Hindi ko alam ang bilang, pero alam ko kukunti kami. Ganon din sa Maryland, yung mga kapatiran natin sa Maryland. Sa lahat ng iba't ibang lugar, kukunti lang tayo sa bilang ng mga tao sa sanlibutan. Pero sabi niya, mapalad ang iyong pinipili. Mapalad po tayo, bakit? Ipinaunawa sa atin ng Ama ang kanyang pangalan. Ipinaunawa ng Ama sa atin ang kanyang mga salita. Ipinapakita, past and future, ni Amang Yahweh ang kanyang kagandahang loob. Nakikita natin araw-araw the goodness of Yah. Nakikita po natin araw-araw. Hanggang sa paggising po natin sa umaga, hanggang bago po natin ipikit ang ating mga mata sa gabi, we see the goodness of Yah. Nakikita po natin ang kagandahan loob ni Amang Yahweh. Ano po? Sabi niya, mapalad ang iyong pinipili. Kami ay nasisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay. Nasisiyahan daw tayo. Totoo yan. Na tayo yung ginawa niyang kasambahay sa kanyang bahay, asimblya. Tayo ang mga pinili niyang maglingkod at maging alagad niya sa kanyang asimblya. Mapalad daw po tayo. Totoo po yan. Sa dami ng mga mapipili, kasama tayo sa mga pinili. Kaya mga kapatid ko, salitain natin, sambitin natin, ipangaral natin ang kabutihan ni Amang Yahweh, the goodness of Father Yah. Kaya sabi niya dito sa Lamentation, panaghoy, ayan, bagamat may mga pagkakataon na tayo po ay nababagabag sa buhay, sabi niya dito sa Panaghoy chapter 3, verse 38. Ito ang sabi dito sa Panaghoy. Hindi baga sa bibig ng kataas-taasan nang gagaling ang masama't mabuti. Ayan. May mga pagkakataon, sabi ko nga sa inyo, dumarating yung mga sinasabi nating bagabag. Sabi nga niya sa Aklat ng Mga Awit, chapter 30, verse 4. Puntahan natin. Awit, chapter 30, verse 4. 30 verse 4. No, verse 4. 30 verse 5, kako sana. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Ang kanyang paglingap ay habang buhay. Ang kanyang galit daw sandali. Ang kanyang pagsubok sandali. Ang kanyang palo sandali. Pero ang kanyang kabutihang palad, ang kanyang goodness ay habang buhay. Now,
Tandaan po ninyo, sabi niya, ang kanyang galit, ang kanyang saway, ang kanyang pagsubok, ang kanyang parusa, saglit. Pero ang kanyang kagandahang loob, the goodness of Father Yah, is forever. Kaya sabi niya, pag iyak ay magtatagal ng magdamag. Ang ating kabagabagan ay parang isang gabilang sa isang kisap mata. Pero sabi niya, ngunit ang kagalakan ay dumarating right after na maramdaman mo the goodness of Father Yah. Yun ang iyong umaga. Nawan tanong, gaano kahabang yung magdamag? Kay Sister Teresa, buwan. Ganon niya hinintay ang kagandahan ni Amang Yahweh. Pero sa atin na nakakaunawa, sana, bagamat tayo po ay nasa gitna ng ating mga kabagabagan, umaga po natin is the moment na maalala natin the goodness of Father Yah. Bagamat tayo po, sabi ko nga, tayo po may kabagabagan sa buhay kung maaalala natin yung magagandang bagay na ginawa na ni Amang Yahweh sa ating buhay. Naranasan na natin yung mga magagandang bagay na yaon, the goodness of Father Yah. Ano po? Kaya sabi niya dito sa binabasa natin, ano bang sinabi ko kanina? Lamentation 38, anong sabi niya sa Lamentation? Hindi ba kay Amang Yahweh nang gagaling ang mabuti at masama? Bakit dumadaing ang tao may buhay? Bakit ka daw dumadaing tao? Yeah, that's true. Alam po ninyo, hindi po natin may pagkakaila na paminsan-minsan tayo po ay magtanong. Tayo po ay magreklamo. Tayo po ay dumaing sa gitna ng ating mga pangangailangan, sa gitna ng ating mga kabagabagan, sa gitna ng ating mga saway, sa gitna ng ating mga sakit. Pero sabi niya, bakit dumadaing ang taong may buhay? Bakit daw tayo dumadaing? Dahil sa pagsubok, sa saway, sa kanyang mga kasalanan. Sa pagkakamali daw po natin o sa katatagan ng ating pananampalataya. Ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik kay Amang Yahweh. Tignan daw natin. Go back. Suriin daw natin ang ating buhay before. Kung paano tayo inalagaan at binigyang kagandahang loob ni Amang Yahweh sa ating buhay. In that way, sabi niya, at manumbalik kay Amang Yahweh. Go back. Ibalik daw natin ang ating pananampalataya sa Ama. Yung pagtitiwala natin na medyo humina dahil sa ating mga kabagabagan sa buhay. Dahil sa mga saway niya sa atin. Igawad natin ang ating puso, sangpu ng ating mga kamay sa Ama sa langit. Hilingin daw natin sa Ama. The moment na iginawad natin ang ating mga kamay sa Ama, ganito yung ating pagpapasalamat at ganito rin tayo humihingi ng ating mga pangangailangan. Igawad natin meaning, tayo ay umasa. Yun pong ibig sabihin ng verse 41. Umasa tayo sa pagpapala ng Ama, sa pagliligtas ng Ama, at sa kanyang ibibigay na pagpapala. In His time. Huwag po natin kasing bigyan ng panahon ng Ama. Kundi tayo po ay maghintay in His time. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Naiaral na po sa atin ito. Ano po? The greatest of all. Ano po? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Dahil kung tayo po ay may tatlo, ang mamumutaw sana sa ating mga bibig. Bagamat tayo ay manghina sa pananampalataya, bagamat tayo manghina sa pag-asa, yung pag-ibig po natin kay Amang Yahweh ay hindi manghina. Bakit? Dahil kapag tayo po ay may pag-ibig kay Amang Yahweh, yung pagtitiwala ay hindi mapapalitan, hindi mababago. Lagi nating maaalala the goodness of Yah. Ano po? The goodness of Yah ang lagi nating maaalala. Aklat ng mga awit, chapter 25, verse 7. Dito po sabi niya, sa aklat ng mga awit, 25:7. Ito ang sabi ni Haring David nung siya'y nagkasala.
Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking mga pagsalangsang. Ayon sa iyong kagandahang loob ay alalahanin mo ako dahil sa iyong kabutihan, O Amang Yahweh. Ito dapat ang ating ipanalangin. Pag tayo po ay nasa gitna ng ating mga kabagabagan, pag tayo po ay nasa gitna ng ating mga pagsaway, sabihin natin kay Amang Yahweh, sabi natin, kung may nagawa man akong pagkukulang, patawarin mo ako. At ayon sa iyong kagandahang loob, through your goodness, Father Yah, remember me. Alalahanin mo ako, Amang Yahweh. Dahil sa iyong kagandahang loob. Dahil sa iyong napakadakilang pangalan, dahil sa iyong mga pagpapalat kapangyarihan, alalahanin mo ako, Amang Yahweh, for your goodness sake. Dahil sa iyong kababaang loob at kabutihan. Alalahanin mo ako, Amang Yahweh, sa gitna ng aking kabagabagan. For your goodness sake, Father Yah, sabihin mo, alalahanin mo ako. Dahil alam ko, maaalala ko palagi ang iyong kabutihan. The goodness of you ay maaalala ko palagi. Yun ang ating masabi. Huwag tayong panghinaan. Ano po? Lagi nating alalahanin at balikan ang kagandahang loob ni Amang Yahweh. Isaiah chapter 63 verse 7. Isaiah 63:7. Binasa ko na pala ito kanina. Ano po? Jeremiah chapter 2 verse 7. Ito pala, nabasa ko na lang kanina. Jeremiah chapter 2 verse 7. Jeremiah 2:7. Ito po ang sinasabi dito sa Jeremiah. At dinala ko kayo sa saganang lupain. Ayan, maalala mo yung saganang lupa. Maalala mo yung pagpapala mo. Nung ikay hindi nagkukulang, maalala mo? Nung ikaw ay sumusobra sa pagkain, maalala mo? Nung ikaw ay maraming mga pagpapala, maalala mo? Ganun magpala si Amang Yahweh. Ano po? Kumain ng bunga niyaon at ang kabutihan niyaon. Ngunit nang kayo pumasok ay inyong hinawaan ang aking lupain at ginawa ninyong kasuklam-suklam ang aking mana. Now, ito ay sinabi ni Amang Yahweh sa bayang Israel. Sabi ni Amang Yahweh sa kanila, kayo ay aking pinagpala nung una. At lahat ng aking kabutihan, sabi niya, ay inyong nakita. Pero nung nagtagal, anong sabi niya? Hinawaan ninyo ng inyong mga kasamaan ang aking mga pagpapala. Now, wag naman sana mangyari sa atin mga kapatid, ano po? Na, noong tayo pinagpapala ng Ama, tayo po ay natutuwa. Ano po? Pero nang tumagal, kinalimutan natin ang ating Ama. Namihasa tayo sa sanlibutan at mas ginusto natin ang buhay sa sanlibutan. Wag naman sana. Ibinigay ang pagpapala sa atin para lalo tayong magpasalamat sa Ama. Huwag nating gawin ang pagpapala natin para talikuran natin ng Ama. Bakit? Dahil tayo ay matututong mamuhay katulad ng ating nakikita sa sanlibutan. Tabi-tabi po, ano po? Kung maapakan ko man po ang inyong paa. Hindi po akong umaapak, kundi ang ating rabay. Gayahin natin si kapatid na Brando na hindi niya tinatanggap ang kanyang promosyon kung ang magiging kapalit nito ay makakalimutan niya at wala siyang magiging panahon sa araw ng pagsamba. Huwag naman po sana nating isakripisyo ang ating pananampalataya dahil sa ating kagustuhan. Ano po? Na kumita ng mas malaking pera. Para saan? Ang tanong kung para saan ang gusto mong kitain pera. Para sa sarili mo, bay kapatid ko, maghunos dili ka. Baka nakakalimutan mo unti-unti. Ang pagpapala ng Ama na may sakripisyo ay hindi pagpapalang galing kay Amang Yahweh. Yun ang lagi nating tatandaan. Tayo ba ay pinagpapala ng Ama? Really? Or iba ang nagpapala? At sinusubukan tayo ng Ama kung saan at paano natin bibigyang pangunawa ang nangyayari sa ating buhay. The goodness of Yah
ay walang halong sakripisyo. Tandaan po ninyo palagi. Maaalala natin, mapipiho natin, mauunawaan natin the goodness of Yah kung ito nga ay galing kay Amang Yahweh. Ano po? Kaya talastasin natin mga kapatid ko ang mga tinatanggap nating pagpapala. Hosea chapter 10 verse 1 and 2. Hosea chapter 10 verse 1 and 2. Hosea 10. Chapter 10 verse 1 and 2. Ito pa ang sabi. Ang Israel ay isang mayabong na baging na nagbunga. Ayon sa karamihan ng kanyang bunga, kanyang pinarami ang kanyang mga dambana. Ayon sa kabutihan ng kanyang lupain, ay nagsigawa sila ng mga mainam na haligi. Now, tandaan po ninyo, kailan gumawa ng pagtalikod ang bayang Israel? Nung sila po'y naging mayabong na baging at namunga. Nung sila daw ay pinagpapala, doon nila naalalang, hindi na nila kailangan si Amang Yahweh. Now, tandaan po ninyo kung bakit nasulat ang salitang, the root of all evil is the love of money. Yun po ang dahilan kung bakit nasulat ang mga katagang yun sa Timoteo chapter 6 verse 10. Ang pag-ibig sa salapi. Ang pag-ibig sa gawang ng salapi para sa sanlibutan. Dadagdagan ko. Para maunawaan nyo kung bakit ganun ang kwento. Dahil ang salapi na ibinibigay na ating pagpapala ng Ama ay hindi natin ginagamit sa kanyang gawa, kundi ginagamit natin sa sanlibutan. Kaya nasulat, the money, the love of money, is the root of all evil. Pero kung ang pera po natin ay gagamitin natin para po sa gawain ng Ama, hindi po ito root of evil. Ito ay magiging kasangkapan ng Ama para maipangalandakan ang kanyang salita. Pero kung ginagamit natin ang ating pagpapala para maranasan natin ang buhay sa sanlibutan at makalimutan natin ang gawain ng Ama at para sa atin lang yung pagpapala na yun para magawa natin ang ating mga sinasabing kapritsyo sa buhay. Abay mga kapatid ko, ito ay pagpapala ng Ama na hindi dapat gamitin sa ganitong mga bagay. The goodness of Yah ay dapat magamit sa kanyang mga salita. Kaya sabi niya dito sa verse 2, ang kanilang puso ay nahati. When? Nung sila po ay tumaba. Nung sila po yumabong. Nung sila po namumunga ng marami. Nahati daw ang kanilang puso. Now, hindi po ba ganito rin ang nangyayari sa atin paminsan-minsan? Nakakalimutan natin ang ating Ama kapag tayo po ay maraming pagpapala. Araw na ng Sabado, pero kung minsan wala sa puso mo na ito'y Sabado, may iniisip kang puntahan. Ano po? Baka po ito'y nangyayari sa atin. Huwag naman sana. Anong sabi dito sa Hosea? Nahating kanila mga puso. Ngayon nangasumpungan silang salarin, kanyang ibabagsak ang kanilang mga dambana at kanyang sasansamin ang kanilang mga haligi. Pag ito daw ay nangyari sa atin, anong sabi ni Amang Yahweh? Ibabagsak daw niya ang ating mga dambana, yung ating mga pinagpaguran, yung ating mga ipinagpauna bago si Amang Yahweh. No wonder nangyari ito sa ating mga kapatiran before. Huwag sanang mangyari sa inyo, sa atin. Yung mga kapatiran natin na nakalimot nung sila po'y pinagpala ng Ama, hindi nagtagal, bumagsak yung kanilang mga ginawang dambana, yung kanilang mga pinagpaguran na hindi inilaan kay Amang Yahweh. Now, the goodness of Yah is there, pero ginamit nila sa ibang paraan. No po, huwag naman sana. Proverbio chapter 20 verse 6. Proverbio chapter 20 verse 6. Ito ang sabi sa Proverbio. Ito dapat ang ating matutunan. Proverbio 26. Maraming tao ay magtatanyag bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob.
Bawat tao, marami. Lahat ay magsasabi na ito'y gawa ng kanilang mga kamay. Lahat ito'y magsasabi ng gawa ng kanilang pagpapagal. Marami, sabi niya. Pero nung sabi niya, ngunit sinong makasusumpong sa taong tapat? Sa taong tapat? Sino daw ang masusumpungan sa sanlibutan? Yung taong tapat. Sino yung taong tapat? Na siya'y magsasabi ng kanyang kagandahang loob at pagpapala ay galing kay Amang Yahweh. Yung kanyang mga natanggap na mga pagpapala ay mula sa kagandahang loob ni Amang Yahweh, hindi galing sa kanyang sariling pagpapala. Hindi galing sa kanyang sariling mga kamay, hindi galing sa kanyang sariling sakripisyo, kundi kanino? Galing doon sa nagpala ng kanyang sakripisyo at nagpala ng gawa ng kanyang mga kamay. Pero sino daw ang makikita mo sa sanlibutan? Mabibilang natin sa daliri. We pray na tayo yun. Tanungin mo yung mga nasa sanlibutan kung saan galing yung kanilang mana. Ayun, mana. Kung saan galing kanilang pagpapala. Marami daw ang magsasabi dyan, magsasabi ito'y galing at magtatanyag sa kanilang mga sarili. That is true. Pero sa atin, hindi dapat. Doon, dapat ang ating mga salita na nagbigay ng ating mga pagpapala dahil sa kanyang kagandahang loob. Sino daw ang ating mahanap? We pray na tayo yung mahanap. Ano po? We pray na tayo po yung mahanap. Kaya sabi dito sa Roma chapter 2 verse 4 and 6, 4 to 6. Roma chapter 2. Hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at paghihinuhod. Now, dahil sa ginagawa mo, na itinatanyag mo yung sarili sa mga nagawa mo, kapatid ko, hinahamak mo ang kanyang kagandahang loob. Hindi mo binibigyang kapurihan at kaluwalhatian yung tunay na nagpala sa iyo. The goodness of yan, nakalimutan mo. Sinabi mo, it is your goodness. The blessings of yan, sinabi mo, it is your blessing, gawa ng aking mga kamay. Gawa ng aking katalinuhan. Gawa ng aking mga anak. The goodness of yan, nakalimutan mo. Hinahamak mo, sabi dito ng Apostol Saulo, ang kayamanan at kabutihan ni Amang Yahweh. Na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Ama. Kaya sabi niya, ay siyang mag-umaakay sa iyo sa pagsisisi. Nakalimutan mo na yung pagpapala niya sa iyo para maalala mo kung sino yung nagpala sa iyo. Para pasalamatan mo at pagsisihan mo yung pagpupunyangin na nanggaling sa iyo ang lahat ng yung mga pagpapala. Hinahamak mo kapag hindi mo ginawa. Kapatid ko yung sinasabi dito. Ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat ay doon sa itaas na nagpala sa atin. Wala po tayong gawa sa ating mga sarili. Dahil kung hindi tayo gigisingin ng Ama ng may kalakasan, hindi natin magagawa ang lahat ng mga bagay. Pag hindi tayo ginising ng Ama na nasa atin yung ating mga pananalita, kalakasan ng ating mga kamay, kalakasan ng ating mga paa, wala tayong magagawa maski isa. Siya ang nagbigay ng pagpapala at kabutihang loob. At iyon ay gagamitin sana natin para maunawaan natin na tayo ay walang nagagawa sa ating mga sarili. At tayo hindi pwedeng magyabang. Dahil kapag tayo po ay nagyabang, hinahamak po natin ang kabutihan po ng Ama. Ano po? Hinahamak po natin ang kabutihan ng ating Ama. John chapter 18 verse 11. Alam po ninyo, sa gitna ng ating mga bagabag, sometimes nagtatanong tayo, bakit ako? Ano po? Nung marinig natin ang kwento ni kapatid na Ninita na kanyang bagabag sa buhay, iniisip ko din, bakit ganon? Napakabuti at napakabait ni kapatid na Ninita. Nung marinig natin ang mga kapatiran po natin na may mga bagabag sa buhay, yung pagsubok ng Ama,
ay walang pinipili. Ang tanong, paano natin babakahin ang pagsubok o saway na ibinigay sa atin? Now, talastasin yung sinabi ng Rabbi nung siya narito sa lupa. John chapter 18 verse 11. Sinabi nga ni Yahshua kay Pedro o Kipa, isalong mo ang iyong tabak. Ang sarong sa akin ay binigay ng aking ama, ay hindi ko baga iinuman. Now, anong ibig sabihin ng Rabbi? Now, inihanda ang Rabbi sa pagkakataong katulad nung nangyari sa kanya. Nang siya po'y hulihin ng Sanhedrin Council, ipinagtanggol po siya ni Pedro. Pero anong sabi po ng Rabbi? Ang inihandang sarong ng aking ama, hindi ko ba iinuman? Now, alam natin na sa ating pananampalataya, darating ang pagsubok at saway. Para maunawaan natin na tayo magsisi sa ating mga nagawang pagkukulang at ipasalamat natin ang lahat ng ating mga pagpapala. Pag may dumating sa ating saway o mga pagsubok o tanda ng pananampalataya, ang tanong, hindi ba natin iinuman ang ibibigay na saway ng ating Ama para tayo patunayan sa ating pananampalataya? Itong katanungan ng Rabbi. Bakit mo ko pinagtatanggol, Kipa? Hindi ko ba iinom? Hindi ko ba kayang balikatin ang inihanda ng aking Ama? Parang sinasabi ng ating Rabbi, inihanda ako ng Ama sa ganitong pagkakataon, therefore inihanda rin ako ng Ama sa ibibigay niyang kupa o saro ng kanyang pagdalamhati at paghihirap kamatayan sa tulos. Parang ipinapaalala sa atin ng Rabbi, I am the author and the finisher of your faith. Yun ang sinabi ng Rabbi. Sabi niya, ano po? Sabi ni Saulo, ang ating Rabbi ang siyang nagpasimula at siya rin ang magtatapos. Bagamat tayo kung minsan ay nasa gitna ng ating mga bagabag o mga saway o pagsubok sa pananampalataya, maalala natin the goodness of Yah. Huwag nating makalimutan the goodness of Yah. Dahil ang Rabbi ganito rin, bagamat siya po ay nasa gitna ng kanyang bagabag ng panahon niya, hindi rin niya makalimutan the goodness of Yah. Bagamat dumating ang punto na sinabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero still, namutawi sa kanyang puso yung salitang, hindi kita iiwan o pababayaan man. Bakit? Nagtiwala siya na siya'y hindi pababayaan ng Ama. Ano po? Kaya ngayon siya po ay nakaupo sa kanang bahagi ng Ama. Dahil sa ginawa niyang pagtitiwala at ininuman niya ang sarong inihanda ng ating Ama. Ganon din po sana tayo mga kapatid ko. Ano po? Isipin natin the goodness of Yah. Kaya sabi dito sa Hebreo chapter 12 verse 9 through 11. Hebreo chapter 9 verse chapter 12 kakusana verse 9 through 11. Dito po ang sabi dito sa Hebreo. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman. Bakit? Upang tayo'y parusahan. At sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay? Now, ginawang ehemplo dito sa sumulat ng Hebreo, kung ang ating ama sa laman, tayo ay pinarusahan nung tayo mga nagkakamali. Tayo ay kanyang disiplina nung tayo pinagkulang sa pagdinig ng kanyang salita. Hindi ba tayo dapat ay mas magpasako doon sa lumalang sa atin at nagbigay ng ating pagpapala at alam natin na ang kanyang kagandahang loob ay forever? Yun po ang katanungan dito ng sumulat ng Hebreo. Kung yung ating mga magulang daw sa laman, pinagtiwalaan natin na nung panahon na tayo po ay kanilang dinidisiplina, alam natin na ito hindi para sa ating kamatayan, kundi para sa ating ikatututo at ibubuhay. Hindi ba dapat mas ganon na magtiwala tayo doon
sa nagbigay sa atin ng buhay. At alam natin na ang kanyang goodness ay hindi panandalian, kundi ito'y forever. Sapagkat katotohanan tayo pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Itinuruan tayo. Sinaway. Pinalo kung pinalo. Pinagalitan kung pinagalitan ng ilang panahon o ilang araw. Ngunit siya ay sa ating kapakinabangan. Lahat ng ginawa daw nila sa isang mabuting magulang sa isang mabuting anak mula sa isang mabuting magulang. Ito daw ay para sa kanyang kabutihan. Bakit? Upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Ganon din sa ating Ama. Ito'y minagaling para sa atin. Ano po? Lahat ng parusa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. That is true. Now, alam ko, narinig natin yung patutuo ni kapatid na Teresa. Umiiyak po siya nung panahon na siya po'y naghihirap sa kanyang sakit. Tinatanong niya ang rabay, bakit ang tagal ng kanyang kagalingan? Tinatanong po niya, umiiyak po siya. Ganito po sabi ng Hebrew, lahat ng parusa, lahat ng saway, lahat ng pagsubok, ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. That is true. Dahil naranasan ko rin magkasakit ng grabe nung ako'y nagka-COVID. 2 linggo lang yun na umiiyak na ako. Tinatanong ko ang rabay, kailan darating ang aking kagamutan? Ikinalulungkot mo. Pero kung maaalala natin the goodness of Yah, ano po? Maaalala na ang goodness of Yah, gayon may pagkatapos ay namumunga ng bugang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. That is the goodness of Yah. Sa mga nakaranas na ng mga saway, sa mga nakaranas na ng mga pagsubok, alam nila na ito'y ikabubuti nila. Alam nila na ito'y ikatitibay ng kanilang pananampalataya. Alam nila na maaaring ito'y magiging halimbawa ng mga nakakakita sa kanila. That is the goodness of Yah. Ano po? Aklat ng mga awit, 27 verse 13. Ito pa po ang dagdag. 27:13. Sabi niya dito sa 27:13, ako sana'y nanlupaypay. Kailan? Kung hindi ko pinaniwalang makita ang kabutihan ni Amang Yahweh. Saan? Sa lupain ng mga buhay. Anong sabi niya? Ako sana'y nanlupaypay. Sa gitna ng aking kabagabagan, ako sana'y nanlupaypay. Pero dahil nakita ko ang kabutihan ni Amang Yahweh saan? Sa lupain ng mga buhay. That is the goodness of Yah. Ako'y manlulupaypay pero naalala ko. Nakita ko. Narinig ko ang patutuo ng aking kapatid. The goodness of Yah. Nakita ko. Nakita ng aking mga mata na ito is totoo. Naranasan nila. Napagdaanan nila. Magagawa ko rin. Paghihinaan sana ako, sabi ng aklat ng mga awit, pero nakita ko yung kagandahan ni Amang Yahweh. The goodness of Yah, I see it. I see it, I feel it, I heard it. Narinig ko, nakita ng aking mga mata yung kagandahang loob ni Amang Yahweh. Kaya ibubuhay ko din kung ako sa inyo yung mga narinig kong patutuo ng ating mga kapatiran. The goodness of Father Yah ay dumarating in His time. Every day sa kanyang panahon. Ano po? Every day sa kanyang panahon. Roma chapter 11 verse 22. Roma 11:22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Ama. Ang kabagsikan ay sa mga nakahulog o nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Ama ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, masdan mo, sabi niya, see the goodness of Yah. At ang kanyang kabagsikan,
sa mga natutulog, sa mga kulang ang pananampalataya, sa mga kulang ng pagtitiwala. Sabi niya, the goodness of Yah ay mamamalagi saan? Sa mga may pananampalataya. The goodness of Yah ay mananatili ang kabutihan saan? Sa mga may pagtitiwala. Pero sa mga nanlulupaypay at nawawalan ng pag-asa, sabi niya, naroon ang aking kabagsikan. Meaning, walang pagpipigil. Huwag naman sana na tayo po ay makantilang ng kaunting pagsaway, tayo po ay umaaray na at tumatalikod na. Huwag naman po. Kabagsikan daw ang ibibigay niya sa atin. Dahil hindi tayo makatitiis sa kanyang pagsubok at pagsaway. Sabi nga po sa aklat ng mga Hebreo, ang tinatanggap na anak ng Ama ay kanyang sinasaway. Tandaan po natin, the goodness of Yah ay sa mga mananatili. At ang goodness niya ay habang buhay. At ang pinaka-ultimate na kanyang kabutihang loob ay ang pagbibigay niya ng buhay na walang hanggan. Yun ang dapat nating huwag kalimutan. Ano po? Pangalawang Tesalonica, chapter 1, verse 11. Ito pa dagdag. 2 Thessalonians 1:11. Dahil din dito, sabi ni Saulo, ay lagi naming idinadalangin kayo upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Ama. Bakit? Anong sabi kanina sa Roma? Kapag hindi tayo magiging mapagtiis sa saway, tayo'y kanyang tatanggalin. At ang kabagsikan niya ang ating mararanasan. Kaya sabi dito sa Thessalonica, idinadalangin namin kayo upang kayo maging ariing karapat-dapat ng Ama in His goodness. Hindi masayang ang ating pananampalataya. Bakit? Sayang pong pananampalataya kung sa maliit lang na saway, sa pagganti lang ng ating katawan, tayo po'y tumatalikod na. Nakakalimutan na natin yung goodness of Father Yah. Huwag naman sana, mga kapatid ko. Huwag naman po sana na makalimutan natin yung goodness ni Amang Yahweh. Dahil sabi niya, idinadalangin namin na kayo'y maging karapat-dapat sa kabutihan ng Ama sa pagkatawag sa inyo at ganaping may kapangyarihan ng bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya. Gawin daw po natin ito saan? Sa pananampalataya. Huwag po tayong tumalikod. Huwag nating itakwil ang Ama dahil lang sa mga bagabag at pagsubok sa buhay. Tandaan po natin kanina, baka yung pagpapala po niya sa atin ay maging dahilan. Katulad tayo ng bayang Israel, nang sila po'y tumaba, nang sila po'y yumabong, nang sila po'y namumunga. Nakalimutan nila yung nagpala sa kanila. Ipinagyabang nila yung kanilang kabutihan, yung kanilang mga nagawa sa buhay nila. Nakalimutan nila na ito'y galing kay Amang Yahweh. Sino ang tapat? Tayo po sana yung makitang tapat. Ano po? Pinili tayo ng Ama. Pero ang tanong, tayo din kaya yung makita niyang tapat na magbibigay ng pasasalamat sa kabutihan niyang loob sa ibinigay niyang pagpapala sa akin. Ano po? Kaya idinadalangin namin, sabi ni Saulo, na kayo ay maging karapat-dapat sa pagkakatawan. Tama po yun. Bawat isa ay idalangin po natin na tayo maging karapat-dapat sa kanyang pagpili sa atin sa pagtawag. Pinili po niya tayo sa kalipunan ng mga tao sa ating mga lugar. Mapalad po tayo. Narinig po natin, nabasa po natin, mapalad, sabi doon sa Isaias, ang pinipili ng Ama. Tayo po yun na makakita ng kanyang kabutihang loob para makita natin the goodness of Father Yah. Ano po? Roma chapter 12 verse 12. Kunti na lang po, saglit na lang po, kunti na lang. Roma 12:12. Mga galak kayo sa pag-asa.
magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa panalangin. Ito dapat ang gawin natin para magpatuloy ang ating pananampalataya at makita natin ang tuloy-tuloy na goodness of Father Yah. Huwag tayong manghinawa. Tandaan po natin, hindi ba natin tatanggapin ang mabuti at masama kay Amang Yahweh? Ano po? Mali. Hindi ba natin tatanggapin ang masama? That is a better way. At tatanggapin lang natin ang mabuti. Both po natin tanggapin bakit ito'y galing kay Amang Yahweh. Ito po'y ikabubuti natin at ikatututo dahil ang ating pong Ama ay nakakaalam po na ito'y para sa ating ikatututo. Ano po? Tandaan po natin. Father Yah knows better. Not better. Father Yah knows best. Ayan. Mas magandang salita. Santiago chapter 5 verse 10. Santiago chapter 5 verse 10. James. Santiago 5 verse 10, kunan ninyong halimbawa ang pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid. Sino? Ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ni Amang Yahweh. Kunin daw nating halimbawa yung mga nauna sa atin na isinulat ang kanilang kwento sa buhay. Isa narito, sino? Verse 11, narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Nabalitaan natin ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ni Amang Yahweh kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagmakawain ni Amang Yahweh. Narinig natin si Job. Nabasa natin kanina na hindi nang hinayang si Job sa kanyang pagtitiwala kay Amang Yahweh. Dahil at the end of the day, nakita natin chapter 42 ng aklat ni Job. Dinoble ni Amang Yahweh ang lahat ng kanyang mga nawalang pagpapala. Nagkaanak pa uli si Job ng 10. Pinalitan ni Amang Yahweh ang kinuha niyang mga anak niyang 10. Sabi nga natin, si Amang Yahweh nagbigay, si Amang Yahweh magbabalik. Purihin si Amang Yahweh. Mga kapatid ko, tignan po natin yung kabutihan at kagandahang loob ni Amang Yahweh. The goodness of Yah every day. Kaya sabi niya, kunin nating halimbawa yung mga nauna sa atin, that is true. Kaya tayo may aral. Kaya tayo may patutuo. Kaya tayo may women's ministry at men's ministry. Kaya tayo may Bible study packet para maunawaan natin yung goodness of Father Yah na nakikita natin araw-araw. Naririnig natin, araw-araw. Ipinapatutuo ng ating mga kapatiran. That is the goodness of Yah. Ano po? Kaya sabi niya dito sa aklat ng mga awit, chapter 23, verse 6. 23, verse 6. Ito ang sinabi ng awit ng pastol. Huling talata na po natin ito, mga kapatid. Dahil I believe and I pray na nakita natin the goodness of Father Yah. 23 verse 6, sabi niya, tunay na kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Truly, goodness and mercy ay susunod sa akin. Where? Sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. Sa araw-araw ng aking buhay. Hanggat hindi ako kinukuha ng Ama sa aking kamatayan, araw-araw kong makikita ang kabutihan ni Amang Yahweh. Ito po yung sinasabi ng aklat ng awit ng pastol. I will see the goodness of Father Yah every day. Sa lahat ng aking buhay. And then, at the end of the day, at ako'y tatahan sa bahay ni Amang Yahweh magpakailanman. So, kung dito po sa lupa ay makikita natin the goodness of Father Yah every day. Tabay, mga kapatid ko, napakapalad po natin. Dahil pagkatapos po ng buhay natin dito sa lupa, we will dwell in the house of Yah. When? Forever. Sa buhay na walang hanggan.
Pero dito pa lang po sa lupa, ay nakikita na natin, alin, the goodness of Yah every day. Sa lahat ng kaarawan ng ating buhay. Anong ibig niyang sabihin? Kapag tayo lang ba ay may birthday? No, ang ibig po niyang sabihin sa lahat ng kaarawan is every day sa ating buhay ay dapat nating makita ang kagandahang loob ni Amang Yahweh. Ano man po yung circumstances ng ating mga pangyayari sa buhay. Tayo man po may bagabag, nasa gitna ng mga sakit, kulang sa pinansyal, may mga suliranin. Mga kapatid ko, see the goodness of Yah sa ating mga puso, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kapatiran, sa ating trabaho, sa lahat po ng ating mga ginagawa at mga nakakasalamuha. See the goodness of Yah. Wala po tayong dapat itapon. Lahat po ating dapat tanggapin na pagpapala kay Amang Yahweh. Yun po yung ating dapat ipaunawa sa ating sarili. The goodness of Father Yah is everyday. Ano po? Shalom po mga kapatid. Ito po ang aral ng ating rabbi. And we pray na tayo po yung may natutunan. We pray na makita po natin ang kagandahang loob ni Amang Yahweh. We pray na makita natin yung goodness ng ating Ama everyday sa ating buhay. Huwag po nating tingnan yung mga major na mga pangyayari sa buhay natin baka para lang masabi natin na ito yung nagawang kabutihan ni Amang Yahweh sa atin. No. Ang pangyayari po sa kagandahang loob ni Amang Yahweh ay nangyayari saan? Sa mga maliliit na bagay. At kung na-appreciate po natin ang mga maliliit na bagay, then inihahanda po niya tayo sa mas malaking bagay. Ganun po sa ating pangunawa at sa ating pagkaalam. Ganito ipinapakita ni Amang Yahweh sa ating mga buhay ang kanyang kabutihang loob. The goodness of Yah every day. Ito po ang aral ng ating rabbi mga kapatid. And I pray na tayo po ay may natutunan. Ibuhay po natin ang kabutihang loob ni Amang Yahweh. Ipangaral po natin. Ipangalandakan po natin. Gawin nating halimbawa ang ating buhay para makita ng ating mga asawa, makita ng ating mga anak, at lahat ng ating mga nakakasalamuha the goodness of Yah. Then and only then na masasabi natin sa ating sarili na tayo ay mapalad na piniling lingkod ng Ama at magiging tagapagmana niya sa daysay ng kanyang kaharian balang araw. Then we will see the true goodness of Yah in His kingdom forever. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Ang pagpupuri po at pasasalamat ay ibigay natin kay Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ang gabay po at pag-iingat ng Rabbi ay sumayin inyong lahat mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi at Shabbat Shalom po. Hallelujah.